Traidor ang asawang inaakala mong kanlungan, habang pinagsisilbihan mo siya ng buong puso. Kamatayan mo na pala ang niluluto niya kapalit ng pera. Isang aksidente lang, Mirela. At sa atin na ang insurance, bulong ng demonyo sa dilim. Ngunit hindi ka mag-iisa sa impyernong ito. Ang batang akala mo'y lumpo, tatayo para iligtas ka. Mabubuhay ka ba sa gitna ng apoy? O hahayaang maging abo ang iyong kinabukasan? O muling sisilang mula sa mga abong ito? Isang gabi na lang, Mirela. Pagkatapos ng roaring gas sa kwarto nila, wala nang Trina at Noel na magiging pabigat sa buhay ko. Sa wakas, makukuha na natin ang milyon-milyong insurance na yan para maisalba ang kumpanya at makapagsimula tayo ng bago sa ibang bansa. Huwag kang mag-alala, gagawin nating mukhang malagim na aksidente ang lahat. Walang maghihinala sa isang amang nagdadalamhati. Ang boses na yon ni Anton ay parang matalas na patalim na humiwa sa katahimikan ng gabi sa loob ng garahe. Si Trina ay nakatayo sa labas, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan. Hawak-hawak ang isang mangkok ng mainit na arroz caldo na kanina pa niya matiyagang hinahalo sa kalan. Ininda niya ang hapdi ng usok at ang pagod ng buong araw para lamang maipagluto ang asawang akala niya ay may sakit at nanghihina. Ang bawat butil ng malagkit na kanin ay hinaluan niya ng pagmamahal at panalangin. Ngunit ang bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaki ay lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Nabitawan ni Trina ang mangkok. Ang tunog ng pagkabasag ng seramika sa semento ay nilamon ng ingay ng ulan. Ngunit para kay Trina, iyon ang tunog ng kanyang mundong gumuho. Ang mainit na sabaw ay tumapon sa kanyang mga paa, ngunit hindi niya naramdaman ang paso. Mas matindi ang hapdi ng katotohanang ang lalaking pinag-alayan niya ng 10 taon ng kanyang buhay ay ang mismong tao na naghukay ng libingan para sa kanya at sa kanyang anak. Nanigas ang kanyang buong katawan, ang kanyang hininga ay tila nabara sa kanyang lalamunan, at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na pasanin na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Paano nagawa ni Anton na ituring silang mga gamit lamang na maaaring itapon pagkatapos pakinabangan? Ang mga pangako nito nung ikasal sila, ang mga matatamis na salita sa harap ng altar, lahat ay isa lamang palang mapanlinlang na balat kayo. Ang sakit ay hindi na lamang emosyonal. Ito ay naging pisikal na bigat na nagpahina sa kanyang mga tuhod. Nais niyang sumigaw, nais niyang sugurin ang asawa at tanungin kung bakit pati ang inosenteng si Noel ay kailangang madamay. Ngunit ang kanyang boses ay tila ibinaon sa ilalim ng lupa. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, bago pa siya makagawa ng anumang hakbang upang tumakas, isang malamig na kamay ang biglang tumakip sa kanyang bibig mula sa likuran. Ang takot na naramdaman niya ay umabot sa sukdulan. Iniisip na marahil ay natuklasan na ni Anton ang kanyang presensya. Ngunit nang dahan-dahan siyang lumingon sa dilim ng pasilyo, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa higit pang pagkabigla. Doon, sa gitna ng malabong liwanag, nakatayo si Leo. Ang binatang 7 taon nang nakabilanggo sa isang wheelchair, ang anak sa labas ni Anton na itinuring ni Trina na sariling anak, ay nakatayo ng tuwid sa sarili nitong mga paa. Walang bakas ng kapansanan, walang panginginig sa mga binti. Ang kanyang mga mata ay hindi kakikitaan ng kahinaan, kundi ng isang matalim at malamig na determinasyon na tila matagal nang naghihintay sa sandaling ito. Huwag kang maingay, tita. Alam ko ang lahat ng plano niya. Hindi lang ikaw ang biktima rito. At hindi ko hahayaang maulit ang nangyari kay mama. Magtiwala ka sa akin. Kailangan nating kumilos ng tahimik kung gusto nating mabuhay, ni Noel. Ang tinig ni Leo ay parang isang anghel na nagdadala ng babala mula sa impyerno. Ang dobleng dagok na ito, ang pagtataksil ng asawa at ang lihim ng kanyang anak-anakan ay nag-iwan kay Trina
sa isang sangandaan ng kawalan ng katiyakan. Sa harap ng nagbabagang panganib at sa likod ng misteryong bumabalot sa taong akala niya ay kilala niya, kailangang magdesisyon ni Trina. Hanggang kailan mo kayang tiisin ang init ng mga kasinungalingang nakapaligid sa iyo bago ka tuluyang maging abo? Sa mundong ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa kamatayan, sapat na ba ang pag-ibig ng isang ina upang labanan ang demonyong nakatira sa sarili niyang bahay? Dinala ni Leo si Trina sa ilalim ng hagdan, sa isang maliit at madilim na imbakan na tila nakalimutan na ng panahon. Doon, sa gitna ng amoy ng alikabok at lumang kahoy, binitiwan ng binata ang kanyang pagkakahawak sa bibig ng ginang. Ang bawat paghinga ni Trina ay mabilis at mababaw. Tila isang ibong pilit na kumakawala sa isang masikip na hawla. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa mga binti ni Leo na kanina pa niya inaakalang walang buhay. Sa loob ng 7 taon, ang bawat pagbuhat niya rito, ang bawat pagpapalit ng damit, at ang bawat pagmasahe sa mga binti nito ay isa lamang palang bahagi ng isang mas malalim at mas masakit na lihim. Hindi ito ang unang pagkakataon, tita. 7 taon na ang nakalilipas. Nakita ko kung paano niya ikinandado ang pinto ng silid ni Mama bago sumiklab ang apoy. Akala ng lahat ay aksidente, isang mitya ng kuryente na nag-overheat. Pero nakita ko siya. Nakita ko ang malamig niyang mga mata habang pinapanood ang paglamon ng apoy sa tanging taong nagmamahal sa akin. Mula noon, pinili kong maging lumpo sa paningin niya dahil ang isang kaaway na hindi nakakalakad ay isang kaaway na hindi niya paghihinalaan. Ang baw ng emosyon sa dibdib ni Trina ay tila sasabog na. Ang bawat salita ni Leo ay nagpapakita ng isang katotohanang mas madilim pa sa gabi. Hindi lang pala siya ang target. Siya ay kasunod lamang sa isang mahabang listahan ng mga sakripisyo para sa kasakiman ni Anton. Naramdaman ni Trina ang lamig na gumagapang sa kanyang likuran, isang uri ng panginginig na hindi kayang pawiin ng anumang kumot. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking ipinagluluto niya ng paboritong ulam gabi-gabi, ay isang halimaw na matagal nang nagkukubli sa ilalim ng mamahaling barong at mabangong pabango. Bago pa man makasagot si Trina, narinig ang mabibigat na hakbang ng mga sapatos sa itaas. Kasunod ang matitigas na katok ng baston sa sahig. Iyon ang tunog ng pagdating ni Doña Isabel, ang matandang babae na tila laging may dalang hatol sa bawat paggalaw. Dali-daling bumalik si Leo sa kanyang wheelchair. Mabilis na isinaayos ang kumot sa kanyang mga binti at ibinalik ang bakanting tingin sa kanyang mga mata. Tila isang aktor na sanay na sa kanyang papel. Trinidad, nasaan ka na bang babae ka? Ano itong kalat na iniwan mo sa garahe? Napakawalang kwenta mo talagang manugang. Hindi mo ba alam kung magkano ang halaga ng seramikang yon na basta mo nalang binasag? Ang boses ni Doña Isabel ay parang hagupit ng latigo na tumama sa pagkatao ni Trina. Paglabas niya sa imbakan, bumungad sa kanya ang matalim na tingin ng biyenan. Nakaturo ang daliri nito sa mga piraso ng basag na mangkok at ang natapong arroz caldo na tila isang mancha sa malinis na semento ng tahanan ng mga Divilla. Walang bakas ng pag-aalala kung napaso ba si Trina o kung bakit ito namumutla. Ang tanging mahalaga rito ay ang kaayusan at ang yaman na tila mas mahalaga pa kaysa sa buhay ng tao. I'm sorry, Ma. Nadulas lang po ako dahil sa lakas ng ulan. Lilinisin ko na po agad. Sagot ni Trina habang pilit na pinapatatag ang kanyang boses. Lumuhod siya sa malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinupulot ang matutulis na piraso ng seramika. Ang bawat galaw niya ay sinusubaybayan ng mapanghusgang mga mata ni Isabel. Ang hapdi ng bawat sulyap ng matanda ay tila mas masakit pa sa sugat na dulot ng bubog na humiwa sa kanyang daliri. Dito niya naramdaman ang bigat ng utang na loob na paulit-ulit na ipinapamukha sa kanya. Ang kaisipang dapat siyang magpasalamat dahil kinuha siya mula sa hirap. Kahit na ang kapalit nito
ay ang pagiging alipin sa isang bahay na puno ng kamatayan. Dapat lang nalinisin mo yan. Tandaan mo, Trinidad, pumasok ka sa pamilyang ito na walang dala, kundi ang iyong kahirapan. Ang pananatili mo rito ay isang biyaya na dapat mong pagbayaran ng pagsunod at katahimikan. Huwag mong subukang dungisan ang pangalan ng De Villa sa iyong kapabayaan. Umalis ang matanda. Iniwan si Trina na nakaluhod sa gitna ng dumi. Sa sandaling iyon, habang pinupunasan niya ang natapong pagkain, napadako ang kanyang paningin sa maliit na siwang sa ilalim ng lababo, malapit sa garahe. Doon, nakita niya ang isang metal na tubo ng gas na tila sadyang kinalikot. Mayroong maliliit na gasgas sa paligid nito at sa bawat segundo ng katahimikan, tila mayroong hindi nakikitang panganib na unti-unting kumakalat sa hangin. Ang kanyang puso ay muling bumililis ang tibok, hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa takot na ang bawat paghinga niya at ng kanyang anak na si Noel ay isa ng bilang na hakbang patungo sa wakas. Pumasok si Trina sa loob ng kanilang silid. Bitbit ang bigat ng mundong tila gumuho na sa kanyang paanan. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng malambot na alpombra ay tila paglalakad sa isang malalim na kumunoy na unting lumalamon sa kanyang pagkatao. Doon sa gitna ng malawak na kama, nakita niya si Anton na nakasandal sa mga unan, may hawak na libro at nagkukunwaring abala. Ang liwanag ng lampara sa gilid ng higaan ay nagbibigay ng anino sa kanyang mukha na nagmumukhang isang maskara ng kabutihan na matagal nang nalinlang ang paningin ni Trina. Trina, darling, bakit ang tagal mo sa labas? Basang-basa ka pa ng ulan. Halika rito, baka magkasakit ka niyan. Ang malambing na tinig ni Anton ay dumapo sa pandinig ni Trina na parang isang malamig na haplos ng ahas. Pilit nang ngumiti si Trina, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Nilinis ko lang yung kalat sa garahe, Anton. Medyo nahilo lang din ako, kaya nagtagal ako sa kusina. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig sa loob ng bulsa ng kanyang apron. Pilit na itinatago ang takot na baka mabasa ng asawa ang bawat pintig ng kanyang puso na tila sumisigaw ng katotohanan. Lumapit si Anton, hinawakan ang kanyang balikat at dahan-dahang inakay paupo sa gilid ng kama. Ang bawat pagdampi ng mga daliri nito sa kanyang balat ay nagdulot ng matinding pangingilabot kay Trina. Naalala niya ang boses na narinig niya sa garahe. Ang boses na nagbabalak ng kanyang kamatayan. Uminom ka muna nito. Vitamin ito na binigay ni Mirella para sa atin. Alam mo namang stress tayo sa kumpanya ngayon. Ayaw kitang magkasakit, lalo na't kailangan ka namin ni Noel. Wika ni Anton habang iniabot ang isang maliit na puting tableta at isang baso ng tubig. Tinitigan ni Trina ang gamot. Alam niya sa loob ng kanyang kalooban na hindi ito bitamina. Ito ang mitya na magpapatulog sa kanya ng mahimbing, isang pagtulog na maaaring wala ng gisingan. Ang kanyang lalamunan ay natuyo at ang bawat butil ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo sa lamig. Tumingin siya kay Anton, naghahanap ng kahit katiting na bakas ng konsensya. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang mapanlinlang na pag-aalaga. Sige na, inumin mo na. I'll watch you take it para makasiguro akong magiging okay ka. Pilit ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig ng matalas. Tila hindi hinahayaang makatakas ang kanyang biktima. Inilagay ni Trina ang tableta sa kanyang dila at uminom ng tubig. Sa isang mabilis na pagkilos, itinago niya ang tableta sa ilalim ng kanyang dila sa pagitan ng kanyang pisngi at gilagid bago tuluyang lumunok ng malaki. Ipinakita niya ang kanyang bakanting bibig kay Anton na tila isang masunuring asawa. Eksaktong pagkatapos nito, nayanig ang katahimikan ng silid sa pag-vibrate ng telepono ni Anton sa ibabaw ng mesa. Nakita ni Trina ang pangalan ni Mirella na kumikislap sa screen. Isang mabilis na pagbabago ang rumespond sa mukha ni Anton. Isang halhal ng pagmamadali at lihim na katuwaan. Wait lang, Trina.
Business call lang ito. Matulog ka na ha. I'll just take this in the hallway. Ani Anton, bago mabilis na lumabas ng silid, naiwan si Trina na mag-isa. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikibaka para sa hangin. Agad siyang tumayo at naglakad patungo sa banyo. Ang kanyang puso ay pumapalag sa loob ng kanyang dibdib na parang isang nakakulong na hayop. Kailangan niyang iluwa ang lason na yon. Kailangan niyang manatiling gising. Sa bawat segundong lumilipas, naaalala niya ang mukha ni Noel na natutulog sa kabilang silid. Ang tanging dahilan kung bakit kailangan niyang mabuhay sa gitna ng impyernong ito. Pumasok siya sa banyo at mabilis na isinara ang pinto nang walang nililikhang ingay. Yumuko siya sa harap ng lababo, handang iluwa ang tableta na nagsisimula nang matunaw at mag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang dila. Ngunit sa sandaling ididikit na niya ang kanyang mga daliri sa kanyang lalamunan, narinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng doorknob sa kanyang likuran. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Doon, sa pagitan ng liwanag at dilim, nakatayo si Anton. Ang kanyang muka ay wala ng bakas ng lambing. Ang tanging naroon ay ang isang madilim at mapanganib na paghihinala na tila tumutusok sa kaluluwa ni Trina. Bakit hindi ka pa natutulog, Trina? At bakit parang may sinusubukan kang itago sa akin? Ang tinig ni Anton ay naging kasing lamig ng kamatayan at sa sandaling iyon, naramdaman ni Trina na ang bawat pintuan ng kaligtasan ay unti-unti nang sumasara sa kanya. Tinitigan ni Trina ang kanyang sariling refleksyon sa salamin ng banyo. Pilit na hinahanap ang bakas ng katatagan sa gitna ng namumutla niyang mukha. Ang lamig ng sahig na semento ay tila gumagapang paakyat sa kanyang mga binti, habang ang presensya ni Anton sa kanyang likuran ay nagmistulang isang madilim na anino na handang sumakmal sa kanya sa anumang sandali. Sa isang iglap, kailangang mag-isip ni Trina ng paraan upang makalusot sa matatalas na mata ng kanyang asawa. Masama lang ang pakiramdam ko, Anton. Mukhang hindi hiyang sa akin ang bitaminang binigay mo. Parang gusto kong isuka ang lahat ng kinain ko kanina. Mahinang sagot ni Trina habang nakahawak sa kanyang tiyan. Pilit na pinapalabas na siya ay nahihilo at nanghihina. Nakita niya sa salamin ang bahagyang paglambot ng mukha ni Anton. Ngunit alam niyang hindi ito dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa paniniwalang nagsisimula nang umepekto ang kanyang balak. Ganyan talaga sa umpisa, darling. Your body is just adjusting. Sige na, bumalik ka na sa kama at magpahinga. Marami pa tayong gagawin bukas. Tugon ni Anton bago siya tinalikuran at lumabas ng banyo. Ang bawat hakbang nito palayo ay tila isang malaking tinik na nabunot sa lalamunan ni Trina. Ngunit alam niyang pansamantala lamang ang kaligtasang ito. Kinabukasan, ang pagsikat ng araw ay hindi nagdala ng init sa loob ng mansyon ng mga Devilla. Ang bawat sulok ng bahay ay tila binabalot ng isang hindi nakikitang hamog ng takot at pag-aalinlangan. Sa kusina, abala si Trina sa paghahanda ng almusal. Ang bawat tunog ng paghihiwa ng kutsilyo sa kahoy na sangkalan ay tila isang paalala ng bawat segundong nawawala sa kanya. Doon sa mahabang mesa ng kainan, nakaupo si Doña Isabel, suot ang kanyang mamahaling bestida na tila isang baluti ng kapangyarihan. Trinidad, ayusin mo ang pagtitimpla ng kape. Alam mo namang ayaw ko ng matabang. Wika ng matanda, habang inilalapag sa mesa ang isang makapal na bundle ng mga dokumento. Pagkatapos ng almusal, tinawag niya si Trina na lumapit sa kanya. Pirmahan mo ang mga ito. Ito ang mga papeles para sa insurance at sa paglilipat ng ilang ari-arian sa pangalan ni Anton. Bilang isang Devilla, dapat mong maunawaan na ang seguridad ng pamilya ang laging una. Huwag mong kalimutan kung saan ka nanggaling. Trinidad, ang pamilyang ito ang nagligtas sa iyo mula sa putikan ng kahirapan. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng simpleng pagsisilbi lang.
Naramdaman ni Trina ang bigat ng panulat sa kanyang kamay. Ang bawat letrang isusulat niya ay tila isang piraso ng kanyang sariling kaluluwa na ibinibigay niya sa mga demonyong ito. Mula sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya si Leo sa kanyang wheelchair. Ang mga kamay nito ay nakakuyom ng mahigpit sa ibabaw ng kumot. Ang matatalas na tingin ng binata ay tila nagsasabing, "Huwag kang bibigay." Sa kabutihang palad, nakahanap si Trina ng dahilan upang lumabas ng bahay sa ilalim ng pagkakataon na mamili ng mga sangkap para sa hapunan. Nagtungo siya sa palengke, ngunit ang kanyang totoong destinasyon ay ang maliit na tindahan ni Aling Rosa, ang kanyang dating kapitbahay na itinuring na niyang pangalawang ina. Doon, sa gitna ng amoy ng mga tuyong isda at sariwang gulay, naramdaman ni Trina ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang amoy ng katotohanan. "Rosa, itago mo muna ito. Huwag mong ibibigay kahit kanino hanggat hindi ko sinasabi." Bulong ni Trina habang iniaabot ang isang maliit na sobreng naglalaman ng mga dokumentong nakuha niya sa silid ni Anton. Nang yakapin siya ni Aling Rosa, nalanghap ni Trina ang bango ng sampagita at jasmine sa suot na damit ng matanda. Iyon ang amoy ng kanyang nakaraan, ang amoy ng kalayaan, na tila isang malayong panaginip na lamang ngayon. Iyon ang kanyang golden moment, ang sandaling naramdaman niyang tao pa rin siya, at mayroon pa ring nagmamahal sa kanya sa labas ng madilim na kuta ng mga Devilla. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naglaho nang makabalik siya sa mansyon. Pagpasok pa lamang niya sa pintuan, isang kakaibang amoy ang sumalubong sa kanya. Isang matamis ngunit nakakahilong amoy na tila nanggagaling sa itaas. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat pintig ay tila isang babala ng panganib. Dali-dali siyang umakyat sa silid ni Noel at doon natagpuan niya ang kanyang anak na nakahiga sa sahig, namumutla at pilit na humihinga. Sa kabilang dulo ng pasilyo, nakita ni Trina si Anton na nakatayo. Malamig na pinapanood ang kanyang reaksyon habang hawak ang isang maliit na wrench sa kanyang kamay. Ang masamang balak ng kanyang asawa ay nagsimula na, hindi bilang isang ganap na pagpatay, kundi bilang isang pagsubok, isang laro, upang makita kung gaano kabilis susuko ang kanyang biktima. "Noel, anak!" Sigaw ni Trina. Ngunit ang kanyang boses ay tila napigtas sa kanyang lalamunan nang makita ang walang malay na katawan ng kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging kasing bigat ng isang libingan, at ang tanging naririnig na lamang ni Trina ay ang sarili niyang mabilis na paghinga at ang malamig na tawa ni Anton na tila umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa loob ng maliit na klinika, ang bawat hininga ni Noel ay tila isang mabigat na pasanin para kay Trina. Ang puting liwanag ng mga ilaw sa kisame ay masyadong masakit sa kanyang mga mata, habang ang amoy ng gamot at kalinisan ay lalong nagpapaalala sa kanya ng panganib na iniwan nila sa mansyon. Nang kumpirmahin ng doktor na ang kanyang anak ay nakalanghap ng nakakalasong gas, naramdaman ni Trina ang isang matinding lamig na tila yelo sa kanyang mga ugat. Hindi ito aksidente. Alam niyang iyon ay isang paunang tikim ng impyernong inihahanda ni Anton para sa kanila. Imbes na umuwi agad, nagtungo si Trina sa isang liblib na parke, bitbit ang anak na nahihimbing na sa kanyang kandungan. Doon, sa ilalim ng isang matandang puno ng nara na naglalaglagan ang mga tuyong dahon, naghihintay si Leo. Ang binata ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang paningin ay nakapako sa malayo. Ngunit ang kanyang buong katawan ay alerto. Sa sandaling iyon, ang parke ay tahimik. Tanging ang dahan-dahang paggalaw ng mga sanga at ang mahinang sipol ng hangin ang maririnig. "Tita, don't worry. Malayo tayo rito. He can't hear us," bulong ni Leo habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Trina. Ang kamay ng binata ay makinis, malayo sa mga kamay ni Trina na magaspang at may mga bakas ng paso mula sa karinderya.
Ngunit sa pagdampi ng kanilang mga balat, naramdaman ni Trina ang isang uri ng lakas na matagal na niyang kinalimutan. Ito ang kanilang golden moment. Ang pagkilala na sa gitna ng kadiliman ng mga divilla, may dalawang kaluluwang nagkakaisa para sa kaligtasan. I brought something for you. This is a small camera, hidden inside a hairpin. Wear it tomorrow. I need to record everything he does inside your room. Itinuro rin ni Leo kung paano gamitin ang isang simpleng app sa luma niyang telepono upang makapag-usap sila ng palihim. Ang bawat tagubilin ng binata ay tinanggap ni Trina ng may seryosong determinasyon. Ang takot na kanina lamang ay nagpaparalisa sa kanya ay napalitan ng isang malamig na layunin. Hindi na siya ang Trina na basta na lamang yuyuko. Siya na ngayon ang Trina na lalaban para sa hininga ng kanyang anak. Nang bumalik sila sa mansyon, sinalubong sila ni Anton na may kasamang matatamis na salita at isang maliit na kahon ng pilus. Ang kanyang nangiti ay tila sikat ng araw, ngunit para kay Trina, ang bawat pagpapakita ng asawa ay kasing panganib ng isang patibong. Trina, I'm so sorry about what happened to Noel. Feeling ko, fault ko kasi hindi ko agad napacheck yung gas pipes. To make it up to you, I bought this. Business is doing good, and I want my wife to look beautiful, sabi ni Anton, habang inilalabas ang isang kwintas na brilliant. Ang mga bato ay kumikinang sa ilalim ng chandelier, ngunit ang bawat brilyante ay tila mga matatalas na piraso ng salamin na handang sumugat. Isinuot ni Anton ang kwintas sa leeg ni Trina. Ang malamig na metal na dumampi sa kanyang balat ay tila naging simbolo ng mabigat na katotohanang pilit niyang kinakaharap. You look perfect, darling, bulong ni Anton sa kanyang tainga, habang nananatiling pilit ang nangiti ni Trina at mabigat ang kanyang pakiramdam sa likod ng marangyang tagpong iyon. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa dilim ng pasilyo si Doña Isabel. Tinitingnan ang mag-asawa ng may mapanghusgang mga mata. Brilyante para sa isang dating tindera. Sayang ang pera, Anton. Wika ng matanda habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanila. Ang bawat dahan-dahang pagpukpok ng kanyang baston sa makintab na sahig ay nagbibigay ng nakakabinging babala. Dahil sa kaba, biglang napaatras si Trina. Sa kanyang pagkilos, ang hairpin na ibinigay ni Leo, ang kaisa-isang alas na hawak niya ay nadulas mula sa kanyang bulsa. Ang maliit na kagamitan ay bumagsak at gumulong sa sahig, huminto eksakto sa ilalim ng mga sapatos ni Doña Isabel. Nanigas ang buong mundo ni Trina habang ang matanda ay dahan-dahang yumuyuko upang tingnan kung ano ang bagay na iyon na nagmula sa kanya. Ang gabi ng pagtitipon sa mansyon ng mga Devilla ay nagmistulang isang engrandeng entablado ng panlilinlang. Ang bawat sulok ng malawak na bulwagan ay pinalamutian ng mga sariwang bulaklak na ang bango ay tila pilit na nagtatakip sa amoy ng nabubulok na sikreto sa loob ng bahay. Ang mga kristal na baso sa ibabaw ng mahabang mesa ay kumikinang sa ilalim ng higanteng chandelier na lumilikha ng mga aninong tila sumasayaw sa bawat galaw ng mga panauhin. Suot ang kanyang simpleng itim na bestida, si Trina ay hindi nagmukhang asawa ng may-ari ng bahay. Siya ay nagmistulang isang anino na tahimik na kumikilos sa likuran. Hawak ang isang tray ng mamahaling alak, dinala niya ang bawat baso sa mga panauhing nakasuot ng kani-kanilang mga maskara ng kapangyarihan at yaman. Sa kabilang dulo ng silid, nakita niya si Leo. Ang binata ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Ang mga mata ay tila isang nakatagong lente na kumukuha ng bawat detalye ng nagaganap na dula. Ang usapan ay nabasag nang pumasok si Mirela Sarmiento sa pintuan. Nakasuot ito ng isang kulay dugong bestida na hapit sa kanyang katawan. Isang kulay na tila sinasadyang sumigaw ng hamon sa gitna ng katahimikan. Hindi ito nag-atubiling lumapit kay Anton. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa braso ng asawa ni Trina.
Isang kilos na puno ng pagmamay-ari at kawalang galang. Anton, you look so stressed. You should relax more. Baka mapabayaan mo ang mga investors natin. Malanding bulong ni Mirela na sapat ang lakas upang marinig ng mga taong malapit sa kanila. Ang bawat sulyap nito kay Trina ay puno ng pangungutya. Tila sinasabi na siya ang totoong reyna sa pusong ito. Lumapit si Doña Isabel sa isang grupo ng mga asawa ng mga negosyante. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng ngiti. Pasensya na kayo kung medyo mabagal ang serbisyo. My daughter-in-law is still learning the ropes. You know, she used to be just a carinderia owner near the industrial zone. Mahirap talagang alisin ang gawin ng isang tindera kahit bihisan mo pa ng seda. Ang mahinang tawanan ng mga panauhin ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Trina. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng tray. Ngunit ang pagkakataon ay dumating ng isang dayuhang investor ang lumapit sa kanila at nagtanong tungkol sa kasaysayan ng mga kemikal na produkto ng kumpanya sa wikang Ingles. Bago pa makasagot si Doña Isabel na halatang nahihirapan sa paggamit ng banyaga, humakbang pasulong si Trina. Actually, our family's legacy is built on the integration of sustainable chemical components, ensuring that our industrial output minimizes environmental impact while maximizing efficiency. Ang kanyang boses ay kalmado, ang kanyang pagbigkas ay perpekto at puno ng katalinuhan na matagal niyang itinago sa ilalim ng kanyang apron. Ang katahimikan ay biglang bumalot sa grupo. Ang mga mata ni Doña Isabel ay nanlaki sa gulat, habang si Anton ay tila hindi makapaniwala sa narinig mula sa asawang palagiin niyang minamaliit. Ito ang kanyang golden moment, ang sandaling naramdaman ni Trina na ang kanyang utak ay mas matalas kaysa sa anumang brilyanteng suot niya. Ngunit ang tagumpay na yon ay hindi pinalampas ni Mirela. Sa gitna ng paghanga ng mga panauhin, sadyang humarang ang abogada sa dinaraanan ni Trina habang may hawak itong baso ng pulang alak. Ang pulang likido ay dumanak at kumalat sa puting tela ng suot ni Trina, tila isang sariwang sugat na mabilis na gumapang sa kanyang dibdib. Oh my God! I'm so sorry! Napaka-clumsy mo naman kasi, Trinidad. See? I told you. A tindera will always be a tindera. Malakas na pang-iinsulto ni Mirela. Nang akmang kukuha si Trina ng pamunas, mabilis na lumapit si Mirela at ang kanyang palad ay marahas na humampas sa pisngi ni Trina. Ang tunog ng sampal ay hindi narinig, ngunit ang biglaang pagpaling ng mukha ni Trina at ang mabilis na pamumula ng kanyang balat ay nagpatigil sa bawat paghinga sa loob ng silid. Ang hapdi sa kanyang pisngi ay hindi maikukumpara sa hapdi sa kanyang puso. Tumayo si Trina ng dahan-dahan. Ang kanyang buhok ay bahagyang gulo at ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Leo na ngayon ay puno ng nagbabagang galit. Sa harap ng lahat ng tao, si Trina ay nanatiling nakatayo, isang sugatang reyna sa gitna ng mga buwaya, habang ang pulang alak ay patuloy na pumapatak mula sa kanyang damit patungo sa makintab na sahig. Ang katahimikan sa loob ng mansyon pagkatapos ng piging ay mas nakakasakal kaysa sa anumang sigaw. Sa loob ng malawak na banyo, nakatayo si Trina sa harap ng lababo. Pilit na kinukuskos ang mantsa ng pulang alak sa kanyang bestida. Ang bawat paghagod ng basang tela ay tila pagtatangkang burahin ang huling bakas ng dignidad na kinuha sa kanya sa harap ng maraming tao. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa porselana ay nagpapaalala sa kanya ng mga luhang pilit niyang itinatago sa likod ng kanyang mga pilikmata. Bumukas ang pinto at pumasok si Anton. Walang bakas ng pagsisisi sa kanyang mukha. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. Akala mo ba kahanga-hanga ka na dahil lang nakapagsalita ka ng Ingles sa harap ng mga investors ko? You made it worse, Trina. Pinagmukha mong tanga si Mama at si Mirela.
You're just a liability now. Ang kanyang tinig ay mababa, ngunit puno ng lason. Bawat salita ay tila isang mariing diin sa kanyang lalamunan. Hindi sumagot si Trina. Ang kanyang puso, na dati puno ng pag-ibig at pasensya, ay unti-unti nang nagiging bato. Tinitigan niya ang kanyang asawa sa salamin. Ang lalaking ito, na dati niyang itinuring na bayani, ay isa na lamang estranghero na may madilim na balak. Makinig ka. Pagpapatuloy ni Anton habang inaayos ang kanyang kurbata. The company is drowning in debt. Kailangan nating lisanin ang mansyong ito sa lalong madaling panahon. Maglilipat tayo ng tirahan para makapagsimula muli. Huwag kang gagawa ng anumang eksena, lalo na't kailangan nating protektahan ang pangalan ng De Villa. Nang makaalis si Anton, isang anino ang gumalaw mula sa gilid ng pasilyo. Si Leo iyon. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding babala. Sumunod si Trina sa binata, patungo sa madilim na sulok ng silid-aklatan. Doon, ipinakita ni Leo ang isang digital na dokumento sa kanyang telepono. Tita, nagsisinungaling siya. Nakakuha na sila ng tiket ni Mirella patungong Singapore. 2 tao lang ang nasa listahan. Hindi tayo kasama. At ang mas malala, inabot ni Leo ang isang folder na nakuha niya mula sa ilalim ng upuan ng sasakyan ni Anton. Ito ang mga bagong insurance policy na kinuha niya last week. Mas malaki ang halaga ng buhay mo at ni Noel kapag namatay kayo sa isang sunog o aksidente kaysa kapag buhay kayo. Nanginig ang mga kamay ni Trina habang binabasa ang mga numero. Ang kanyang buhay ay may katumbas na presyo, isang halagang sapat upang isalba ang kumpanya at bigyan ng marangyang buhay si Anton at ang kanyang kabit sa ibang bansa. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asa ni Trina ay tuluyan ng naputol. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Tinitigan niya ang maputlang marka na iniwan nito sa kanyang daliri, isang permanenteng ukit sa kanyang balat na nagpapaalala ng 10 taon ng pagtitiis at bulag na pagsunod. Ito ang kanyang golden moment, ang pagkilala na ang markang iyon ay hindi na simbolo ng pagmamahal, kundi isang sugat na kailangan ng maghilom. Ang bawat linya sa kanyang balat ay tila isang mapa ng lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Bago matapos ang gabi, hinarap ni Trina si Doña Isabel sa veranda. Ang matandang babae ay tahimik na nakatingin sa kadiliman ng hardin. Ma, alam niyo ba ang balak ni Anton? Alam niyo ba na balak kaming iwan? O mas malala pa, lumingon ang matanda. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng marmol. Ang isang mabuting asawa sa pamilyang De Villa ay alam kung kailan dapat maglaho para sa ikabubuti ng mas nakakarami. Huwag kang maging makasarili, Trinidad. Ang hiya ng pamilyang ito ang nakataya. Isipin mo na lang na ang sakripisyo mo ay para sa kinabukasan ng apelyidong dinala mo. Nanginig ang buong katawan ni Trina sa tindi ng puot. Ang pagmamahal sa pamilya ay hindi pala sapat para sa mga taong ito. Kailangan din ng dugo at buhay. Eksaktong pagbaba niya sa hagdan, nakatayo si Anton sa gitna ng bulwagan. May hawak na baso ng alak at isang malapad na ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, tila isang anunsyo mula sa isang hari. Maghanda kayo. Bukas ng gabi, magdaraos tayo ng isang farewell party para sa mansyong ito. Isang huling gabi ng saya bago tayo tuluyang magpaalam sa lahat. Naramdaman ni Trina ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam niya, at alam din ni Leo, na ang farewell party na yon ay hindi para sa mansyon, kundi para sa kanila. Sa huling gabi, bago ang tinaguri ang farewell party, ang hangin sa loob ng mansyon ng mga De Villa ay kasing bigat ng takip ng isang kabaong. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila humahaba. Nagiging mga galamay ng pangamba na handang yumakap kay Trina sa bawat paghakbang niya. Sa kalagitnaan ng gabi,
Habang ang buong kabahayan ay tila nahihimbing sa isang mapanlinlang na katahimikan, isang marahang katok ang narinig ni Trina sa kanyang pintuan. Pagbukas niya, si Leo ang naroon. Ang muka ay seryoso sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Iniabot nito ang isang maliit at kalawangin na susi. Tita, nahulog ito mula sa bulsa ni Lola kanina habang papunta siya sa prayer room. Subukan mong buksan ang lumang aparador na gawa sa nara sa loob ng kwarto niya, yung katabi ng kanyang mga santo. Pakiramdam ko, doon niya itinatago ang lahat ng bagay na ayaw niyang makita ng iba. Taglay ang bigat sa kanyang dibdib. Dahan-dahang naglakad si Trina patungo sa silid ng kanyang biyenan. Ang silid ay malinis at mabango. Puno ng mga antigong kasangkapan at mga imahe ng santo na tila nakamasid sa bawat galaw niya. Sa ilalim ng isang estatwa ni Birheng Maria, naroon ang aparador na tinutukoy ni Leo. Gamit ang nanginginig na mga kamay, isinuksok ni Trina ang susi sa seradura. Isang marahang pagpihit at bumukas ang isang lihim na kompartimento. Sa loob, hindi ginto o alahas ang nakatago, kundi isang tumpok ng mga lumang liham na tinalian ng pulang laso. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan at ang tinta ay bahagya ng nababasa. Ngunit habang binubuklat ni Trina ang bawat pahina, ang mga salitang nakasulat ay tila sumisigaw mula sa nakaraan. Iyon ay mga sulat ni Elena, ang yumaong ina ni Leo. Ang bawat pangungusap ay puno ng sakit at takot. Mga hinaing tungkol sa panlalamig ni Anton, mga pag-aalala tungkol sa mga aksidenteng muntik ng kumitil sa kanyang buhay, at mga desperadong pakiusap na iligtas siya at ang kanyang anak. Naintindihan ni Trina ang lahat. Hindi inosente si Doña Isabel. Alam niya ang lahat ng pinagdaanan ni Elena. Alam niya ang balak ni Anton. Itinago niya ang mga liham na ito, hindi bilang alaala, kundi bilang isang tropeyo ng kanyang tagumpay, ang pagpapanatili ng yaman at dangal ng mga Divilla, kapalit ng buhay ng isang babaeng itinuring nilang hadlang. Dala ang mga liham, nagtungo si Trina sa prayer room. Doon, natagpuan niya si Doña Isabel, nakaluhod at taimtim na nagdarasal ng rosaryo. Ang larawan ng kabanalan ay isang malaking kasinungalingan. Hanggang ngayon po ba, nananatili pa rin kayong banal sa kabila ng lahat ng dugo sa inyong mga kamay, ma? Malamig na tanong ni Trina. Nagulat ang matanda. Nang makita nito ang mga sulat sa kamay ni Trina, ang kanyang mukha ay nag-iba. Ang maskara ng kabutihan ay nabakbak at lumabas ang tunay na anyo ng isang babaeng puno ng kasakiman. Paano mo nakuha yan? Isa kang magnanakaw. Isa kang ahas sa sarili kong pamamahay. Mas ahas po ang nagdarasal habang naglilibing ng katotohanan. Sagot ni Trina, ang bawat salita ay matalas at walang takot. Alam ninyo ang lahat. Hinayaan ninyong mamatay si Elena. Tumayo ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ginawa ko yon para sa pangalan ng Divilla. Si Elena ay isang kahihiyan. At kung kinakailangan na may isa pang isakripisyo para mapanatili ang lahat ng ipinundar namin, gagawin ko ulit iyon nang walang pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng respeto ni Trina ay tuluyan ng naputol. Lumapit siya sa maliit na altar, kinuha ang Bibliyang laging hawak ng kanyang biyenan at marahas na pinunit ang isang pahina mula sa aklat ng mga awit. Isang tunog ng pagkasira ang pumuno sa sagradong katahimikan ng silid. Ito ang kanyang golden moment, ang pagwasak sa simbolo ng huwad na pananampalatayang ginamit upang bigyang katuwiran ang kasamaan. Ngunit bago pa man bumagsak ang piraso ng papel sa sahig, isang anino ang tumabon sa kanilang dalawa mula sa pintuan. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa tensyon, malamig at mapanganib. Anong kaguluhan ito, Mama? Trina? At ano yung mga papel na hawak mo? Nakatayo si Anton sa pintuan,
Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga liham na nasa kamay ni Trina at sa kanyang muka ay mababasa ang isang madilim na realisasyon na ang laro ay tapos na. Sa halip na isang pagsabog ng galit, isang nakakakilabot na katahimikan ang namayani. Ang mga mata ni Anton ay dahan-dahang lumipat mula sa mga liham na hawak ni Trina patungo sa punit na pahina ng Biblia sa sahig at pagkatapos ay sa nanginginig na mga kamay ni Doña Isabel. Isang malamig at kalkuladong ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga labi. Isang ngiti na hindi nagpapahiwatig ng pagkatalo kundi ng isang bagong antas ng panganib. So, the little mouse finally learned how to bite, wika ni Anton. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng pagbabanta. Naglakad siya palapit, ang bawat hakbang ay tila isang mabagal na pagtugtog ng kampana ng kamatayan. Kinuha niya ang mga sulat mula sa kamay ni Trina nang walang kahirap-hirap. Sa halip na itago ang mga ito, dinala niya ang mga ito sa ibabaw ng kandila sa altar. Ang luma at tuyong papel ay mabilis na nilamon ng apoy at sa isang iglap, ang huling tinig ni Elena ay naging abo. Dahan-dahang nahuhulog sa marmol na sahig. Wala nang ebidensya, Trina. Wala nang makikinig sa isang baliw na asawa na nagsasabi ng mga kwentong walang batayan. Bulong niya. Walang ano-ano'y hinila ni Anton si Trina palabas ng prayer room. Ang kanyang pagkakahawak sa braso nito ay mahigpit, tila isang posas na bakal. Kinaladkad niya ito pabalik sa kanilang silid at marahas na itinulak papasok. Isang malakas na tunog ng pag-ikot ng susi sa seradura ang narinig mula sa labas. Sinundan ng katahimikan. Nakakulong na siya. Sa kabilang banda, hinarap ni Anton si Leo sa sala. Akala mo matalino ka, bata. Akala mo kaya mo akong talunin. Well, let me tell you this. Kapag napatunayan kong may kinalaman ka sa pagkawala ng iyong ina, I will personally make sure na mabulok ka sa isang mental institution kung saan walang makikinig sa mga kwento ng isang lumpong baliw. Kinuha niya ang laptop at telepono ng binata. Pinuputol ang lahat ng linya ng komunikasyon nito sa labas ng mansyon. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, dumating si Mirella, suot ang kanyang matagumpay na ngiti. Dala-dala ang mga huling dokumento ng insurance. Tiningnan niya si Doña Isabel na ngayon ay nakaupo sa isang silya, tulala at hindi makapagsalita. Don't worry, Doña. After tonight, everything will be clean. Walang maiiwan kundi abo at pera. Sa loob ng kanyang silid, sinubukan ni Trina na buksan ang bintana, ngunit ito'y nakakandado rin. Sinubukan niyang kalampagin ang pinto, ngunit walang sumasagot. Ang tanging pag-asa niya ay ang manipis na pader na naghihiwalay sa kanyang silid at sa silid ni Noel. Dahan-dahan siyang lumapit sa pader at kumatok ng 3 beses. Isang lihim na senyas na itinuro niya sa kanyang anak para sa mga panahong kailangan nilang mag-usap nang hindi naririnig. Pagkatapos ng ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, narinig niya ang isang mahinang awit mula sa kabilang panig ng pader. Iyon ang awit na, "Sa ugoy ng duyan." Ang kantang palagi niyang inaawit kay Noel noong nagsisimula pa lamang sila sa kanilang maliit na karinderya. Ito ang kanilang golden moment. Sa gitna ng pagkakakulong at kawalan ng pag-asa, ang musika ang naging kanilang lihim na tulay ng pagmamahal at pangako. Ang bawat nota ay isang bulong. Nandito lang si Mama, anak. Hindi kita pababayaan. Habang nakikinig siya sa awit ng kanyang anak, isang amoy ang unti-unting gumapang sa ilalim ng kanyang pintuan. Isang amoy na pamilyar at nakamamatay. Ang matamis at kemikal na amoy ng gas ay nagsisimula nang kumalat sa hangin. Dahan-dahang pinupuno ang silid at unti-unting ginagawang isang bitag ng kamatayan ang lugar na dati niyang tinawag na tahanan. Sa labas ng mansyon ang gabi ay buhay na buhay. Ang malakas na tugtugin at masayang tawanan ng mga tao para sa taunang fiesta ay tila isang malayong panaginip. Isang mundong hindi kayang abutin ni Trina
mula sa kanyang kinasasadlakang impyerno. Ang bawat kalabog ng tambol mula sa kalye ay hindi tunog na naririnig, kundi isang panginginig na gumagapang sa sahig, isang paalala ng buhay na ipinagkakait sa kanya. Sa loob ng silid, ang tanging naririnig niya ay ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso at ang unti-unting pagdami ng amoy ng gas na kumakapit sa bawat hibla ng kanyang damit. Sa ibaba, sa gitna ng sala, itinaas ni Anton ang kanyang baso ng alak, isang huling pagsaludo sa kanyang sarili. Kasama niya si Mirela na nakangiti ng matagumpay. Tiningnan ni Anton ang kanyang mamahaling relo, hindi upang alamin ang oras, kundi upang kumpirmahin na ang timer para sa automatikong pagtagas ng gas ay tumatakbo ayon sa plano. Isang malamig na kislap ng kasakiman ang dumaan sa kanyang mga mata. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang lahat ng kanyang problema ay magiging abo. Ngunit sa itaas, isang anino ang gumalaw sa labas ng bintana ni Trina. Mula sa kadiliman ng gabi, lumitaw si Leo. Gamit ang lakas ng kanyang mga braso na matagal niyang itinago, dahan-dahan siyang gumapang sa makitid na pasamano ng balkonahe mula sa kanyang silid patungo sa bintana ni Trina. Ang mga ugat sa kanyang mga braso ay lumitaw, isang testamento ng lakas na isinilang mula sa paghihiganti at pangangailangang protektahan ang mga naaapi. Nang marating niya ang bintana, maingat niyang binuksan ang trangka gamit ang isang piraso ng alambre. Ang pagpasok ni Leo ay hindi gumawa ng ingay. Nagulat si Trina, ngunit walang takot sa kanyang mga mata. Ang pagdating ng binata ay hindi lamang isang pagliligtas. Ito ay isang senyales na oras na para lumaban. Tita, kailangan na nating umalis. The gas is getting stronger, bulong ni Leo. Ngunit umiling si Trina. Ang apoy sa kanyang mga mata ay mas nakakatakot kaysa sa apoy na nagbabantang sumiklab. Hindi tayo aalis ng ganito, Leo. Hindi ako papayag na mamatay sila sa isang aksidente. Kailangan nilang umamin. Kailangan marinig ng buong mundo ang kasalanan nila. Mabilis silang kumilos habang abala sa pagdiriwang sina Anton at Mirela sa ibaba. Dahan-dahan silang bumaba sa pasilyo. Kinuha ni Trina ang hairpin camera mula sa kanyang buhok at maingat na inilagay sa isang palamuting bulaklak sa gitna ng mesang kinakainan, eksaktong nakatutok sa sofa kung saan nakaupo ang dalawa. Ang camera ay maliit, halos hindi mapapansin, ngunit ito ang magiging mata ng katotohanan. Nang makabalik sila sa dilim ng pasilyo, hinawakan ni Leo ang nanginginig na kamay ni Trina. Sa pagdikit ng kanilang mga balat, isang tahimik na panunumpa ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na sila mga biktima. Sila na ngayon ang mga mangangaso. Ito ang kanilang golden moment, ang pagsasanib ng dalawang henerasyong sinira ng kasakiman ng isang pamilya, na ngayon ay magkasamang babangon mula sa abo. Ngunit sa kanilang pagmamadali, hindi nila napansin ang isang maliit na detalye sa kusina. Isang de-oras na saksakan para sa coffee maker na nagkataong may depekto ay nagsimulang umilaw ng paulit-ulit. Sa gitna ng hangin na puno ng sumisingaw na gas, isang maliit na kislap ng kuryente ang namuo. Sa isang iglap, ang kislap na yon ay naging isang maliit na dila ng apoy. Tahimik at mabagal, nagsimula itong gumapang sa sahig, patungo sa pinagmumulan ng gas, handang gawing isang naglalagablab na impyerno ang buong mansyon. Mabilis na gumapang ang apoy mula sa kusina. Ang bawat liyab ay tila isang dila ng impyerno na lumalamon sa lahat ng madadaanan nito. Ang amoy ng nasusunog na kahoy at kemikal ay mabilis na kumalat sa buong mansyon. Sa ibaba, sa gitna ng sala, napansin ni Anton ang kakaibang amoy. Ang kanyang ngiti ay biglang nawala. Nagmamadali siyang tumayo, ngunit huli na ang lahat. Ang usok ay nagsimula nang bumalot sa bulwagan at ang init ay mabilis na dumapos sa kanyang balat. "Mirela, sunog! We need to get out of here!" Sigaw ni Anton,
Hinila ang abogada patungo sa garahe. Ngunit nang marating nila ang pintuan, nakita ni Anton na ito ay nakakandado. Ang kanyang mukha ay namutla sa pagkabigla. Sino ang may kagagawan nito? Ang kanyang hininga ay naging mabigat at ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit at takot. Sa labas ng mansyon, ang tunog ng fiesta ay unti-unting napalitan ng mga sirena ng bumbero at pulis. Ngunit bago pa man makarating ang mga ito, isang pamilyar na tunog ang bumulaga sa mga tao sa kalye. Ang malaking LED screen sa gitna ng plaza na dati nagpapalabas ng mga nakakatuwang patalastas ng mga dibilya ay biglang nagpakita ng isang live feed mula sa loob ng nasusunog na mansyon. Kitang-kita sa screen ang nagmamadaling si Anton. Ang kanyang mukha ay puno ng takot habang pilit na binubuksan ang nakakandadong pinto. Ang kanyang boses, na dati puno ng pagmamalaki, ay ngayon ay puno ng desperasyon. Damn it! Sino ang may gawa nito? Mirela, tawagan mo ang mga tao natin. Sabihin mong isang aksidente ito. Kundi, wala na tayong matatanggap na insurance at ang dalawang yan, pabayaan na natin sila. Huwag na nating iligtas si Trina at ang bata. Hayaan na nating mamatay sila. Narinig ng buong Manila ang bawat salitang lumabas sa bibig ni Anton. Ang mga tao sa plaza ay nagulat. Ang kanilang mga mata ay nakapako sa screen. Hindi makapaniwala ang sinuman sa kanilang nasasaksihan. Ang kanilang idolong negosyante ay isang halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang lumitaw sa balkonahe ng mansyon. Si Trina iyon, kasama si Noel. Ang kanyang damit ay may mga mantsa ng abo, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng matinding galit at determinasyon. Sa ibaba, ang mga pulis at bumbero ay nagulat. Nasaan ang lalaking ito? Pagkatapos nito, ang lahat ay tila gumagalaw sa mabagal na pagkilos. Mula sa loob ng nasusunog na mansyon, lumabas si Leo. Ang mga mata ng lahat ay nakapako sa kanya. Hindi siya nakasakay sa kanyang wheelchair. Ang binata ay nakatayo ng tuwid. Hawak-hawak si Noel sa kanyang mga bisig at dahan-dahang lumalakad pababa ng nagbabagang hagdanan. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang pagdeklara ng pagbangon ng katotohanang matagal nang itinago. Nakita ni Doña Isabel ang lahat mula sa kanyang silya sa labas ng mansyon na pinanood ang live stream sa kanyang cellphone. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa hindi kapanipaniwalang pagkabigla. Ang kanyang lumpong apo ay nakatayo ng tuwid. At ang lahat ng kanyang kasinungalingan, ang lahat ng kanyang pagtatakip, ay naglaho na parang usok. Ang kanyang buong pagkatao ay gumuho at siya ay napatulala na tila isang estatwa ng kanyang sariling kasamaan. Sa balkonahe, dahan-dahang inalis ni Trina ang kwintas na brilyanteng ibinigay ni Anton. Tinitigan niya ang bawat kislap ng bato. Bawat isa ay tila isang luha ng dugo na ibinuhos para sa kanyang pagdurusa. Sa isang marahas na pagkilos, inihagis niya ang kwintas sa naglalagablab na apoy sa ibaba. Ang brilyante ay kumikinang sa loob ng apoy bago tuluyang maging abo, isang simbolo ng kanyang pagtalikod sa lahat ng huwad na kayamanan at kapangyarihan. Ito ang kanyang golden moment, ang pagpapalaya sa sarili mula sa isang buhay na puno ng pagkukunwari at kasinungalingan. Sa kabilang banda, si Mirela, na nakulong sa loob ng garahe kasama si Anton, ay mabilis na kinuha ang kanyang telepono. "I'm sorry, Anton, but I need to save myself," bulong niya bago tumawag sa pulisya. Ibinalita niya ang lahat ng nalalaman niya. Ang mga bank account ni Anton sa ibang bansa, ang mga pekeng insurance policy, ang lahat ng itinatago ng kanyang kasintahan. Nang makalabas si Leo at Trina mula sa nagbabagang mansyon, sinalubong sila ng mga pulis. Si Anton ay dinakip sa loob ng garahe. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. "Ginawa ko ito para sa pamilya, para sa pangalan ng Divilla," sigaw ni Anton habang isinusuot sa kanya ang posas. Ngunit sa oras na yon,
Walang sino man ang nakinig. Ang mansyon ng mga De Villa, ang simbolo ng kanilang kayamanan at kapangyarihan, ay tuluyan ng bumagsak at kasama nito ang lahat ng kasinungalingan na matagal nilang itinago. Ang malaking mansyon ng mga De Villa ay isa na lamang tumpok ng nagbabagang abo at nakakatakot na alikabok. Sa gitna ng kaguluhan ng mga bumbero at puli, nakatayo si Trina at Leo, walang imik na nakatingin sa kung saan dating nakatayo ang kanilang piitan. Walang luha sa kanilang mga mata. Sa halip, isang malalim na pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot sa kanila. Ang kapayapaan na matagal nang inagaw sa kanilang mga buhay. Wala na siya, tita. Wala na ang lahat ng kasinungalingan. Bulong ni Leo. Ang kanyang tinig ay kalmado at puno ng determinasyon. Samantala, dinala si Anton sa presinto. Ang kanyang mukha ay puno ng galit at pagtataka. Hindi niya maintindihan kung paano nangyari ang lahat. Sa tabi niya, si Mirela ay nagsalita nang walang humpay. Ibinubunyag ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa mga illegal na transaksyon ni Anton, ang mga peking insurance at ang mga lihim na bank account sa ibang bansa. Bilang kapalit ng kanyang kooperasyon, bibigyan siya ng mas magaan na sentensya, ngunit ang kanyang pangalan ay tuluyan ng nadungisan sa mata ng batas. Samantala, si Doña Isabel ay dinala sa isang pribadong ospital matapos itong atakehin. Ang balita tungkol sa pagkakadiskubre sa tunay na estado ni Leo, kasama ang pagkasira ng pangalan ng De Villa at ang pagkakakumpiska sa lahat ng kanilang ari-arian, ay isang malaking dagok para sa isang babaeng nabuhay para sa kapangyarihan at karangalan. Ang kanyang mga mata ay tulala, ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang tanging naririnig lamang niya ay ang kanyang sariling pangalan na sinisigaw ng mga hukom sa kanyang isipan. Kinabukasan, isang formal na pagdinig ang isinagawa. Ang testimonya ni Leo, kasama ang mga video footage at ang mga dokumentong ibinigay ni Mirela, ay sapat na upang tuluyang ibagsak si Anton. Ang kanyang mga kaso ay marami: arson, attempted murder, insurance fraud at embezzlement. Ang dating respetadong negosyante ay ngayon ay isang kriminal na nakakulong. Ang kanyang kinabukasan ay isa ng kulungan. Bago matapos ang pagdinig, hiningi ni Trina ang pagkakataong makita si Anton sa loob ng interrogation room. Ang kanyang puso ay walang bakas ng galit o puot. Sa halip, isang malalim na awa ang nararamdaman niya para sa isang lalaking piniling maging halimaw para sa kayamanan. Anton, bakit? Tanong ni Trina. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng hinanakit. Tiningnan siya ni Anton. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka at galit. Ginawa ko ang lahat para sa pamilya, para sa pangalan ng De Villa. Hindi mo naiintindihan, Trina. Kailangan ng pamilyang ito ng proteksyon. Ngumiti si Trina, isang ngiti na puno ng kapaitan. Ang pamilya ay hindi proteksyon, Anton. Ito ay pagmamahal, ito ay tiwala, at iyon ang matagal mo nang itinapon. Dahan-dahan niyang inilapag sa mesa ang isang plastic container ng arroz caldo, ang huling pagkain na inihanda niya para sa kanya. Ito ang kanyang golden moment, ang pagpapakita ng isang huling gawa ng kabutihan sa isang taong hindi kailanman naging karapat-dapat. Kumain ka, Anton. Baka sakaling maalala mo kung sino ka bago ka lamunin ng kasakiman. Nang lumabas si Trina, sinalubong siya ni Leo. Ang binata ay may hawak na isang kalawangin na kahon na nakuha niya mula sa mga abo ng mansyon. Tita, nakita ko ito sa lumang silid ni Mama. Mukhang may lihim pa siyang itinago. Pagbukas ng kahon, natagpuan nila ang isang lumang papeles, isang testamento na isinulat ni Elena, ang ina ni Leo, na nagdedetalye ng isang malaking halaga ng pera na itinago niya para sa kanyang anak, malayo sa kontrol ni Anton. Ang amoy ng sariwang hangin at ang maalat na simoy ng dagat
ang sumalubong kay Trina, Leo at Noel. Malayo sa nagbabagang abo ng mansyon ng mga De Villa, nakatayo sila ngayon sa isang maliit na bahay sa gilid ng dalampasigan sa Batangas. Ang bawat alon na humahampas sa baybayin ay tila isang bagong simula, isang awit ng kalayaan na matagal nang inasam-asam ni Trina. Ang dating mayaman at marangyang pamumuhay ay napalitan ng isang payak, ngunit mas makahulugang buhay. Ginawa ni Leo ang kanyang ipinangako. Gamit ang pamanang naiwan ng kanyang ina, ang pera na matagal nang itinago mula sa kasakiman ni Anton, itinatag niya ang isang foundation para sa mga biktima ng domestic abuse at financial fraud. Ang kanyang golden moment ay nang makita niya ang mga mata ng isang ina at ang kanyang mga anak na naligtas mula sa kanilang sariling Anton, na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ng kayamanan ng kanyang ama. Sa tulong ng kanyang scholarship, nag-aaral si Leo ng batas, determinado na gamitin ang kanyang talino at karanasan upang tulungan ng iba. Samantala, binuksan muli ni Trina ang kanyang karinderya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito isang lugar kung saan siya nagsisilbi upang magbayad ng utang na loob. Ito ay isang kanlungan, isang lugar kung saan ang bawat luto niya ay puno ng pagmamahal at pag-asa. Ang mga tao mula sa kalapit na bayan ay dumarayo upang matikman ang kanyang mga lutuin, hindi lang dahil masarap, kundi dahil sa kwento ng babaeng tumayo sa gitna ng apoy. Hindi na nila binalikan ang tungkol kay Anton. Ang dating halimaw ay nakakulong na ngayon. Ang kanyang pangalan ay nagmistulang isang mantsa sa kasaysayan ng lungsod. Si Doña Isabel naman ay nanatili sa isang pampublikong ospital. Ang kanyang isip ay tulala at ang kanyang mga araw ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Ang kanyang kahapon ay walang naiwan, kundi ang kanyang mga alaala ng isang karangalang matagal nang gumuho. Isang hapon, habang naglalaro si Noel sa dalampasigan, nakita niya si Leo na nakaupo sa ilalim ng niyog, nagbabasa ng kanyang mga libro sa batas. Dahan-dahang lumapit si Noel at sa isang kilos na puno ng pagmamahal at respeto, hinawakan niya ang kamay ng kanyang kuya. "Kuya Leo, tulungan mo naman akong gumawa ng sandcastle. Ang hirap kasing gawin kapag mag-isa lang," sabi ni Noel. Ang kanyang tinig ay puno ng lambing. Tiningnan ni Leo ang maliit na bata at sa kanyang mga mata, isang luha ang dahan-dahang bumagsak. Sa loob ng mahabang panahon, hinangad niya ang isang tunay na pamilya, isang kapatid na magmamahal sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanyang hiling ay natupad. Ito ang kanilang golden moment, ang pagkilala sa isang pamilyang hindi na kailangan ng dugo upang maging totoo. Niyakap ni Leo si Noel at magkasama silang gumawa ng sandcastle sa ilalim ng mainit na araw. Mula sa malayo, pinanood ni Trina ang dalawang bata. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang Trotandoy Mayña de Villa ay matagal nang naging abo. Ngunit mula sa mga abo na yon, isang bagong buhay ang sumibol. Isang buhay na puno ng pagmamahal, pagpapatawad, at ang tunay na kahulugan ng pamilya. Isang araw, habang si Trina ay nagluluto sa kanyang karinderya, isang matandang babae ang lumapit sa kanya. "Trina, may nagpapabigay sa iyo nito." Inabot ng matanda ang isang lumang sobre, walang pangalan ng nagpadala. Nagulat si Trina. Nang buksan niya ang sobre, isang maliit na larawan ang bumagsak sa kanyang kamay. Iyon ay larawan ni Anton, bata pa, kasama ang kanyang ina, si Elena, at isang napakaliit na Leo. Sa likod ng larawan, may nakasulat na isang linya, "Patawad, Trina." Isang taon na ang lumipas, mula nang maging abo ang mansyon ng mga De Villa, at ang amoy ng asin mula sa dagat sa Batangas ay tuluyan ng humalo sa amoy ng adobo at sinigang na niluluto ni Trina sa kanyang munting karinderya. Ang lugar ay hindi na lamang isang kainan,
Ito ay naging kanlungan, isang simbolo ng pagbangon mula sa dilim. Ang bawat customer na dumarayo ay hindi lamang naghahanap ng masarap na pagkain, kundi isang sulyap sa babaeng nagpatunay na ang tunay na lakas ay nasa pagpapatawad at pagmamahal. Sa gabi, habang lumulubog ang araw sa karagatan, naupo si Trina sa dalampasigan kasama sina Leo at Noel. Ang pulang kulay ng kalangitan ay tila isang malaking pinta ng pag-asa, malayo sa madilim na kulay ng kanyang nakaraan. Naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin na humahaplos sa kanyang muka at sa wakas, nahanap niya ang kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Naipatawad na ba ni Trina ang lahat? Hindi niya kinalimutan ang sakit, ang pagtataksil, at ang mga gabing puno ng takot. Ngunit sa pagdaan ng panahon, natutunan niya na ang pagpapatawad ay hindi para sa mga nagkasala, kundi para sa kanyang sarili. Ang larawan ni Anton, kasama ang nakasulat na patawad sa likod, ay itinago niya sa isang lumang kahon. Hindi ito tanda ng pagkalimot, kundi isang paalala na kahit sa pinakamadilim na puso, mayroong pa ring bakas ng pagsisisi. Naipatawad niya ang sarili dahil sa pagtitiis ng matagal at sa paghahanap ng lakas upang lumaban. Nakahanap ba sila ng kapayapaan? Oo. Ang kapayapaan ay hindi sa malaking mansyon o sa mga brilyante. Ito ay nasa bawat tawa ni Noel habang naghahabulan sila ni Leo sa dalampasigan. Ito ay nasa bawat yakap ni Leo na ngayon ay tinatawag siyang mama ng may tunay na pagmamahal. Ito ay nasa bawat customer na nagpapasalamat sa kanyang masarap na adobo at sa bawat sikat ng araw na sumasalubong sa kanya sa umaga. Ang kapayapaan ay ang pagtanggap na ang pamilya ay hindi laging konektado sa dugo, kundi sa pagmamahal at pag-aalaga. Ano ang aral na iniwan sa mga mambabasa? Mula sa abo ng pagtataksil at kasakiman, maaaring bumangon ang isang mas matibay at mas tunay na pamilya. Ang pagdurusa ay hindi katapusan, kundi simula ng pagbabago. Ang tunay na kayamanan ay hindi sa salapi, kundi sa pag-ibig, tiwala at respeto. Ang bawat isa ay may kakayahang lumaban para sa kanilang sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay. At sa huli, ang katotohanan ang mananaig. Tiningnan ni Trina si Leo, na ngayon ay isang matalinong estudyante ng batas, at si Noel, na isang masayahing bata. Salamat sa pagtayo, anak. Bulong ni Trina, hindi lamang para sa pagtayo nito mula sa wheelchair, kundi sa pagtayo nito bilang isang pamilya, bilang isang tunay na anak. Sa huling sandali, ang tatlong anino ay naglakad sa dalampasigan. Ang kanilang mga yapak ay naiwan sa buhangin, na tila nagpapahiwatig ng isang bagong simula. Ang Trotan Duymay de Villa ay tuluyan ng naglaho. Ngunit mula sa mga abo na yon, isang bagong buhay ang sumibol, isang pamilya na natagpuan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagpapatawad sa ilalim ng isang masayang araw.